Isayas, Kabanatang 38. Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias, at si Isayas na propeta na anak ni Amoz ay naparoon sa kanya, at nagsabi sa kanya, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sangbahayan, sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay." Na magkagayoy, ipinihit ni Ezekias ang kaniyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon at nagsabi, "Idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin." At si Ezekias ay umiyak ng di kawasa. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon kay Isayas na nagsasabi, "Ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David na iyong magulang. Aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha. Narito, aking idaragdag sa iyong mga kaarawan ang 15 taon. At aking ililigtas ikaw at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria, at aking ipagsasanggalang ang bayang ito. At ito ang magiging pinakatanda sa iyo na mula sa Panginoon, na gagawin ng Panginoon ang bagay na ito na kaniyang sinalita. Narito, aking ipauurong ang anino sa mga baitang ng 10 baitang, na aninong pinababa sa mga baitang ni Ahaz sa pamagitan ng araw. Sa gayoy umurong ang araw ng 10 baitang sa mga baitang na binabaan. Ang sulat ni Ezekias na hari sa Huda, nang siya'y magkasakit at gumaling sa kanyang sakit. At aking sinabi, sa katanghalian ng aking mga kaarawan ay papasok ako sa mga pintuan ng Siol. Ako'y nabawahan sa nalalabi ng aking mga taon. Aking sinabi, hindi ko makikita ang Panginoon sa lupain ng buhay. Hindi ko na makikita pa ang tao, nakasama ng mga nananahan sa sanglibutan. Ang tirahan ko'y inalis, at dinadala na gaya ng tolda ng pastor. Aking pinupulon ang aking buhay, na gaya ng pagpupulon ng mga habi. Kaniyang inihiwalay ako sa habihan. Mula sa araw hanggang sa kinagabihan ay tatapusin mo ako. Ako'y tumigil hanggang sa kinaumagahan. Katulad ng leon, gayon niya binabali ang lahat kong mga buto. Mula sa araw hanggang sa kinagabihan ay tatapusin mo ako. Gaya ng langay-langayan o ng tagak, humihibik ako. Ako'y tumangis na parang kalapate. Ang aking mga mata ay nangalumata sa pagtingala. O Panginoon, ako'y napipighati. Ikaw naway maging tanggulan sa akin. Anong aking sasabihin? Siya'y nagsalita sa akin, at kaniya namang ginawa. Ako'y yayaong marahan lahat kong taon, dahil sa paghihirap ng aking kaluluwa. O Panginoon, sa pamagitan ng mga bagay na ito, nabubuhay ang mga tao, at buong nasa ilalim niyan ang buhay ng aking diwa. Kaya't pagalingin mo ako, at ako'y iyong buhayin. Narito, sa aking ikapapayapa ay nagtamo ako ng malaking paghihirap. Ngunit ikaw, sa pag-ibig mo sa aking kaluluwa, ay iyong iniligtas sa hukay ng kabulukan, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Sapagkat hindi ka maaaring purihin ng Siol, hindi ka maaaring ipagdiwang ng kamatayan. Silang nagsisibaba sa hukay ay hindi makakaasa sa iyong katotohanan. Ang buhay, siya'y pupuri sa iyo, gaya ng ginawa ko sa araw na ito.
Ang ama sa mga anak ay magpapatalastas ng iyong katotohanan. Ang Panginoon ay handa upang iligtas ako. Kaya't aming aawitin ang aming mga awit sa mga panugtog na kawad. Lahat ng kaarawan ng aming buhay sa bahay ng Panginoon. Sinabi nga ni Isayas, magsikuha sila ng isang binilong igos at ilagay na pinakatapal sa bukol, at siya'y gagaling. Sinabi rin ni Ezekias, ano ang tanda na ako'y sasampa sa bahay ng Panginoon?